Dahil nalubog sa tubig baha ang maraming palayan sa iba't ibang bahagi ng bansa, inaasahan na ngayon ng isang grupo ng magsasaka na bababa ang bentahan nito dahil sa pagbaba ng kalidad ng palay. Kaugnay nito, nanawagan sila ng tulong sa pamahalaan. Narito ang balita ni Val Divina Gracia. Inaasahan na ng isang grupo ng magsasaka na bababa ang kalidad ng palay o bigas matapos ang pananalasa ng bagyong Christine sa bansa nitong nakaraang linggo. Sa panayam ng SMNA News kay Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG President Engineer Rosendo So, posibleng bumagsak sa 16 na piso ang magiging presyo ng mga nabasang palay kung ibebenta ito sa traders. So far kasi yung price nakita naman natin is nasa 16 pesos yung mga nabasa na palay. So siyempre mas mababa na in-expect ng mga farmers na mabibili sa kanila. So yun ang pinoproblema natin ngayon. Mas mababa naman ang magiging presyo ng mga palay na nababad sa tubig ulan. Yung ibang area na ito isa yung nababad ng ulan, of course mas mababa pa doon, nasa 14 to 15 pesos. So yun ang problema natin sa ngayon dahil yung mga nagka-force harvest dumapa yung mga palay talagang mas mababa na yung presyo. Sa kasalukuyan, naglalaro ang bentahan ng palay sa 20 to 21 pesos kung tuyo habang nasa 16 to 17 pesos naman kung fresh. Inaasahan na rin ng SINAG na hindi na ma-recover ang mga nabasang palay sa ibang lugar ng South Luzon at Bicol. Yung area ng Southern Luzon and yung Bicol area is talagang nababad yung mga ibang palay doon. So yun pwedeng may totally damage na sinasabi natin na baka yung nababad na 3 days, 4 days, na yan, hindi na ma-recover yan. No? So, ganun katindi yung mangyayari dun sa mga area na yan. Pero yung nakababad ng 2 araw, tapos bumaba naman yung tubig, ito isa pwede pa rin makaka-recover yung magsasaka dun sa taliman ng palay. Sa datos naman na inilabas ng Department of Agriculture, nasa higit 72,300 hectares ang naapektuhang sakahan kung saan higit 45,000 hectares dito ay maaari pang ma-recover. Sa taya naman ng SINAG, mahigit kumulang 170,000 na mga magsasaka ang naapektuhan ng bagyong Christine na mas mataas kumpara sa inisyal na datos ng DA. Samantala, bukod sa matatanggap na tulong ng mga magsasaka mula sa DA, umaasa rin si SON na makakakuha ng ayuda mula sa iba pang tanggapan ng pamahalaan. For Department of Agriculture, majority kasi ang budget is for planting para mabalik yung next cropping na tatamnan. So yun ang pwedeng may bigay na malaking portion. Pero dun sa other agency, pwede siguro yung DSWD na tumulong dun sa mga magsasaka. Umaasa rin aniya mga magsasaka na mabigyan din sila ng crop insurance upang makapagtanim ulit at magiging dependent umano ang bansa sa local harvest ngayong season. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Val Divina Gracia, SMNA News.